The Fifth Wife, sold to the ruthless mafia boss, written by Mr. LG. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang sumpa at ang pagpapakasal sa akin ay isang sintensya ng kamatayan. Dahil sa matinding pangangailangan ng pera para sa operasyon ng kanyang ina at sa nagbabantang panganib sa kanyang pamilya, walang ibang pagpipilian si Rada kung hindi ang pumasok sa isang madilim na kasunduan. Isang pirma sa isang gintong papel kapalit ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay ay ang sarili niyang kalayaan. Ang akala niya, magiging tauhan lang siya sa isang malaking korporasyon. Ngunit laking gulat niya nang dalhin siya sa isang tagong katedral sa gitna ng kagubatan. Binalot ng itim na belo at siya pilitang pinasumpa sa harap ng isang lalaking tila galing sa kailaliman ng impyerno. Siya si Vantrix V. Roselio, ang huling lalaking na naisip mong makabangga at ang huling lalaking na naisip mong mahalin. Siya ang hari ng underworld, ang demonyong nakasuot ng mamahaling suit at ang lalaking may madilim na sekreto. 4 na ang naging asawa niya at lahat sila ay nauwi sa maagang kamatayan. Sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga Roselio, bawat sulok ay may bulong ng nakaraan. Bawat dingding ay may bakas ng dugo ng mga naunang asawa. Si Rada, ang ika-5 asawa. Ang fifth wife na inaasahan ng lahat na susunod na hihimlay sa sementeryo ng pamilya. Ngunit habang pilit na tumatakas si Rada sa malupit na palad ni Mr. V, unti-unti niyang matutuklasan ng apoy sa likod ng mga malamig nitong mata. Isang atraksyong nakamamatay, isang ugnayang puno ng pagnanasa, at isang katotohanan na mas mapanganib pa sa bala ng baril. Matatakasan ba ni Rada ang sumpang nakakabis sa titulong The Fifth Wife? O tuluyan ba siyang lalamunin ng kadiliman ng asawang hindi lang kanyang katawan ang gustong ariin, kundi maging ang kanyang huling hininga? I didn't buy you to love you, Rada. I bought you to own you. And in this house, what I own stays until they break. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng aming barong-barong ay tila bilang ng mga sandaling bago kami tuluyang palayasin sa lupang kinatitirikan namin. Hawak ko ang reseta ng gamot ni nanay. Nalukot-lukot na sa higpit ng pagkakahawak ko. Kailangan ko ng pera, ngayon din. Kaya naman nang dumating si Aling Tess, ang babaeng kilala sa aming lugar na nagpapasok ng mga katulong sa malalaking mansyon. Hindi na ako nagatubili. Rada, sigurado ka ba dito? Malaking pera ito, pero hindi birong papasukin mo. Seryosong saad ni Aling Tess habang nilalatag isang makapal na folder sa ibabaw ng aming lamesang gawa sa plywood. Tinitigan ko ang halagang nakasulat sa huling pahina. 1,000,000 piso bilang signing bonus at 500,000 piso na buwan ng sahod. Nanlaki ang mga mata ko. Sapat na ito para sa operasyon ni nanay, para sa pag-aaral ng mga kapatid ko, at para makaalis kami sa kumunoy ng kahirapan. Kahit ano, Aling Tess, kahit na maghapon ako maglinis ng banyo o maglaba ng sangkatutak na damit, gagawin ko. Determinadong sagot ko, bago mabilis na niniin ang ballpen at nilagdaan ng aking pangalan. Hindi ko napansin ang bahagyang panginig ng kamay ni Aling Tess nang kunin niya ang folder. Sige, mag-impake ka na. Ngayong gabi rin ay susunduin ka ng kotseng magdadala sa'yo sa bago mong buhay. 10:00 ng gabi nang huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng aming bahay. Ang kintab nito ay tila sumisigaw ng karangyaan. Isang bagay na labis na banyaga sa aming lugar. Walang kibit-balikat na kinuha ng driver ang luma kong bag at ipinasok ako sa loob. Tahimik ang buong biyahe. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso na tila nakikipagkarera sa bilis ng sasakyan. Huminto kami sa tapat ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Pagkabukas nito, bumulaga sa akin ang isang mansyon na tila kastilyo sa gitna ng masukal na kagubatan. Ngunit sa halip na mamangha, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa aking balat. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan at bawat sulok ay may mga lalaking nakasuot na may nakasukbit na baril sa kanilang mga bewang. Bakit ganito karami ang guard? Tanong ko sa driver. Pero tila wala itong narinig. Dinala ako sa isang malawak na silid na puno ng mga mamahaling kagamitan. Doon, sinalubong ako ng 3 babae na may dalang mga brush,
makeup kits, at isang mahabang tela. Anong gagawin niyo sa akin? Sabi ni Aling Tess, trabaho ang pakay ko dito. Hiyaw ko na simulan nilang hubarin ang suot kong t-shirt. Ito ang trabaho mo, Iha. Ang maging maganda para sa kanya. Sagot ng isang matandang babae habang sinusuot sa akin ang isang intricate black lace gown. Napakabigat nito at tila bawat tahi ay may kalakip na sumpa. Nang huling isuot sa akin ng isang itim na belo na tumatama hanggang sa aking siko, hinarap nila ako sa salamin. Hindi ko kilalang babaeng nasa harap ko. Mukha akong ikakasal. Pero sa halip na puti, itim ang lahat. Isang itim na kasal. Biglang bumukas ang pinto at isang malamig na hangin ang pumasok sa silid. Natahimik ang lahat at yumuko ang mga stylist. Doon ko siya unang nakita. Si Vantrix V. Roselio. Matangkad siya. Marahil ay nasa 6 na talampakan ng taas. Ang kanyang suit ay kasing itim ng kanyang mga mata. Mga matang walang emosyon. Parang isang malalim na balon na handang lumunod sa sinumang tumitig dito. Ang kanyang panga ay matigas at may maliit na pilat siya sa gilid ng kanyang labi na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging mapanganib. So, you are the fifth one? Malamig niyang wika. Ang boses niya ay baritono, tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Anong fifth one? Nasaan ang trabaho ko? Gusto ko nang umuwi, sigaw ko. Kahit na nangangatog ng aking mga tuhod sa presensya niya. Umakbang siya palapit sa akin. Bawat yabag ng kanyang sapato sa sahig ay tila kulog sa aking pandinig. Nang malapit na siya, naramdaman ko ang init na nanggagaling sa kanyang katawan. Taliwas sa lamig ng kanyang tingin. Hinawakan niya ang aking baba at pilit na iniharap sa kanya. You signed the contract, Rada. The money has been transferred. You are now legally my wife. Saad niya habang ang kanyang hinlalaki ay marangin na haplos ang aking labi. Isang haplos na hindi malambot kundi nagmamayari. Hindi ko alam. Hindi ko alam na itong kapalit. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. In my world, nothing is free. You sold your soul the moment you touched that pen. Now follow me. The priest is waiting. I don't like to be kept waiting. Hinila niya ang aking braso ng may otoridad. Habang naglalakad kami sa madilim na hallway, nadaraanan namin ang mga portrait ng 4 na babae. Ang kanilang mga mata ay tila sumusunod sa bawat hakbang ko. Tila nagbibigay ng babala. Sila ang mga naunang asawa ni Mr. V. Ang mga asawang hindi na muling nakita. Nang makarating kami sa dulo ng hallway, bumukas ang 2 malalaking pinto patungo sa isang pribadong altar. Doon napagtanto ko ang katotohanan. Hindi ako pumasok sa isang trabaho. Pumasok ako sa isang hawla. Isang gintong hawla kung saan ang tanging paraan para makalaya ay ang mamatay. Welcome to the family, Mrs. Roselio. Bulong ni V sa aking tenga habang nagsisimulang magsalita ang pari. Try to survive longer than the others. It would be a waste to bury someone as beautiful as you so soon. Ang bawat takbang ko pabalik sa loob ng mansyon matapos ang mabilis at malamig na seremonya ng kasal ay tila paglakad patungo sa sarili kong libingan. Hawak pa rin ni Vantrix ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay tila bakal na nakakulong sa aking balat. Hindi ko magawang lumingon sa kanya dahil natatakot ako na kapag tumingin ako sa kanyang mga mata, tuluyan na akong lalamunin ng dilim. Bitawan mo ko, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Hindi siya sumagot. Sa halip mas binilisan niyang paglakad hanggang sa marating namin ng isang dambuhalang pinto na gawa sa inukit na mahogani. Pagbukas nito, bumulaga sa akin ng isang silid na kasing laki yata ng buong bahay namin sa probinsya. Ngunit sa halip na maging komportable, mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang silid ay nababalot ng kulay abo at itim. At ang tanging liwanag ay nanggagaling sa naglalagablab na fireplace sa gilid. This is your new world, Rada. Learn to breathe in it. Malamig niyang saad bago niya ako binitawan. Dumiretso siya sa isang minibar sa gilid ng silid at nagsali ng alak. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila bahudyat na simula ng aking paghihirap. Bakit ako? Sa dami ng babae sa mundo, bakit isang katulad ko na wala namang kinalaman sa mundo mong pinili mo? Tanong ko habang pilit na tinatanggal ang mabigat na itim na belo sa ulo ko. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga matay tila naging mas madilim sa ilalim ng liwanag ng apoy.
Dahil ikaw lang ay sapat na sa desperasyon para pumirma na hindi nagtatanong. I don't need a partner, Rada. I need a contract. And right now, you are my most expensive property. Property? Tao ako, Vantrix. Hindi mo ko pag-aari. Sigaw ko. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaba niyang kanyang baso at marahang humakbang papalapit sa akin. Bawat hakbang niya tila isang predator na papalapit sa kanyang biktima. Napaatras ako hanggang sa naramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Nilapat niya ang kanyang dalawang kamay sa pader. Kinukulong ako sa pagitan ng kanyang mga braso. Amoy alak at mamahaling pabango siya. Isang amoy na nakakalasing at nakakatakot sa parehong pagkakataon. In this house, what I say is law. You wanted money? You got it. You wanted your mother to live. She's being operated on as we speak. In exchange, you give me your life, your loyalty, your everything. Nilapit niya ang kanyang muka sa aking leeg at naramdaman kong mainit niyang hininga na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Don't ever make the mistake of thinking you can live. Bigla siyang lumayo at dumiretso sa isang malaking cabinet. May kinuha siyang isang malit na kahon na gawa sa velvet at inihagis to sa kama. Wear that. We have guests for dinner tomorrow. I want the world to see my new bride before. Well, before anything happens. Anong ibig mong sabihin? Na matutulad din ako sa 4 na naunang asawa mo? Matapang kong tanong. Kahit ng puso ko'y tila sasabog na sa kaba. Tumigil siya sa may pinto. Hindi lumilingon. Ang kuryosidad ay nakamamatay, Rada. Itanong mo sa mga portraits sa hallway kung anong nangyari sa kanila. Oh wait, you can't. They all dead. Nang makaalis siya at marinig kong paglock ng pinto mula sa labas, doon lang ako nakahinga ng malalim. Napasalampak ako sa sahig at tuluyan ng bumuhos ang aking mga luha. Nakakulong na ako. Nilibot ko ang paningin ko sa kwarto hanggang sa mahagip ng mata ko isang bahagyang nakabukas na drawer sa gilid ng kama. Marahan ako lumapit at pinuksan ito. Sa loob, nakakita ako ng isang lumang diary na may mga bakas ng tuyong dugo sa cover nito. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang unang pahina. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, isang aninong pumasok. May bitbit na maliit na kandila. Sa liwanag nito, nakita kong isang matandang babae na nakasuot ng uniform ng kasambahay. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga kulubot at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng libo-libong trahedya. Huwag kang matakot, Iha. Ako si Manang Sabel. Bulong niya. Inilapag niya ang kandila sa bedside table at mabilis sa tinignan ng hawak kong diary. Agad siyang namutla. Itago mo yan. Huwag na huwag mong ipapakita kay Senior Vantrix ang bagay na yan. Kung gusto mo pang masilayan ng bukas. Manang, ano pa bang nangyayari dito? Sino nagsulat nito at bakit? Bakit namatay ang mga naunang asawa? Sunod-sunod kong tanong, ang boses ko ay puno ng desperasyon. Humawak si Manang Sabel sa aking kamay. Napakalamig ng kanyang balat. Ang mansyong ito ay may sariling buhay, Rada. Ang mga pader na ito ay nakasaksi na ng mga bagay na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. Ang 4 na asawa, hindi sila pinatay ni Senyor V, pero sila'y naging biktima ng sumpa ng mga Roselio. Sumpa? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Pilit kong pagmamatigas kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Naniniwala ka man o hindi, kailangang mag-ingat ka. Lalo na tuwing sasapit ang madaling araw. Huwag kang lalabas ng kwarto kahit na anong marinig mo. Babala niya bago mabilis na lumabas at muling inilak ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Hindi ako makatulog. Humiga ako sa kama pero tila bawat kaluskos ng puno sa labas ay boses ng mga multo. Na mag-alauna na ng madaling araw, narinig kong mahinang tunog ng piano mula sa ibabang palapag. Isang malungkot at madilim na musika na tila tumatagos sa aking buto. Dala ng kuryosidad at takot, kinuha ako ang kandila at dahan-dahang lumapit sa pinto. Laking gulat ko nang makitang hindi ito nakalock. Marahil ay nakalimutan ni Manang Sabel. Marahan akong lumabas sa hallway. Ang mga portrait na 4 na asawa ay tila mas lalong naging buhay sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Pagdating ko sa balkonahe na nakadungaw sa Grand Hall, nakita ko siya.
Si Vantrix. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ng malawak na lupain ng mga Roselio. Wala siyang suot na suit jacket, tanging puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Doon ko nakita mga tattoo sa kanyang braso, mga simbolo ng mafia na tila mga kadenang nakaguhit sa kanyang balat. Bigla siyang lumingon, tila ba naramdaman niyang presensya ko, kahit na napakatahimik ko. I told you to stay in your room, Rada. Ang kanyang boses ay mas mababa pa sa bulong, pero narinig ko ito ng malinaw. Bumaba ako ng hagdan, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Bakit gising ka pa? At bakit parang ang lungkot ang nararamdaman ko sa musikang narinig ko kanina? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa akin hanggang sa magtagpo ang aming mga hininga. Lungkot? In my world, we don't feel sadness. We only feel hunger for power and the need to survive. If you want to stay alive, stop looking for a heart where there is none. Hinawakan niyang aking leeg, hindi para sakalin kundi para maramdaman ang mabilis na tibok ng aking pulso. Your heart is racing. Are you afraid of me? Or you're afraid of what's behind me? Bago ko pa masagot, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa itaas ng palapag mula mismo sa kwartong iniwan ko. Sinundan ito ng isang mahabang tili na tila galing sa isang babaeng naghihingalo. Agad ako napakapit sa baro ni Vantrix. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kaninang malamig na tingin ay napalitan ng isang matalas at alertong ekspresyon. Mabilis nang binunot ang baril na nakasukbit sa kanyang likuran. Stay behind me. Don't let go of my shirt no matter what. Utos niya. Tumakbo kami pabalik sa itaas, ngunit pagdating namin sa pinto ng aking silid, bumulaga sa amin ng isang nakakangilabot na tanawin. Ang diary na hawak ko kanina ay nakabukas sa gitna ng kwarto, nagniliyab sa apoy at sa pader ay may nakasulat na gamit ang pulang likido, tila sariwang dugo. Welcome to the graveyard, the fifth wife. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Kung hindi ako sinalo ni Vantrix, marahil ay bumagsak na ako sa sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang higpit ng kanyang yakap. Isang proteksyon na hindi ko inasahan mula sa taong nagpakulong sa akin sa impyernong ito. They are starting early. Bulong ni V, ang kanyang mga mati naglalagablab sa galit. But they forgot one thing. You are mine, and nobody touches what is mine. Hindi ako makahinga ng maayos habang nakatitig sa pulang likidong umaagos mula sa pader ng aking silid. Ang amoy nito, malansa, matapang at sariwa ay sapat na upang bumaliktad ang aking sikmura. Ang apoy na tumutupok sa diary sa gitna ng sahig ay nagbibigay ng mga nagsasayawang anino sa mukha ni Vantrix na tila lalong nagmura ang pagiging demonyo sa talim ng kanyang titig. Sinong gumawa nito? Pautal kong tanong. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng kanyang polo. Ramdam kong tigas ng kanyang muscle. Ang bawat tibla ng kanyang katawan ay nakahanda sa pag-atake. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip minitawan niya ako at lumapit sa pader. Diniin ang kanyang daliri sa pulang likido at tinikman ito. Lalaki ang mga mata ko sa pandidiri at sindak. Pig's blood. Malamig niyang saad sabay punas ng daliri sa kanyang mamahaling panyo. A cheap scare from a coward. Someone inside this house is playing a dangerous game. Biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok ang dalawang lalaking nakasuot. Ang mga tauhan ni V na sina Marco at Jace. Pareho silang nakabunot ng baril. Ang kanilang mga mukha ay bukas ang matinding kaba. Boss, we checked the cameras. Everything was looked for 5 minutes. Ulat ni Marco, ang boss ay nanginginig. Isang nakakapangilabot na tawang kumawala sa mga labi ni Vantrix. Isang tawang walang saya, kung hindi puno ng pangako ng kamatayan. Loop, under my watch, this means we have a rat. And you know what to do in a rats. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila naging kulay abo sa tindi ng galit. Pack your things. You're moving to my master's bedroom. From now on, you won't leave my sight. Not even for a second. Ano? Pero sabi mo, I don't care what I said, Rada. Sigaw niya na nagpatras sa akin. Hinawakan niyang aking panga. Hindi sapat para saktan ako pero sapat para maramdaman ko ang kanyang kapangyarihan. The fourth wife died because she thought she was safe. I won't let history repeat itself with you. You are my property and I protect my investments. Dinala ko ni na Marcos sa kanyang silid.
Ang sanctum ni Vantrix Roselio. Mas malaki ito, mas madilim, at mas nakakasuffocate ang otoridad. Doon pinanood ko siya na magbigay ng mga utos. Sa loob lamang ng 30 minuto, ang lahat ng katulong at tauhan sa mansyon ay pinapila sa malawak na garden sa ilalim ng ulan. Sumunod ako sa balkonahe at mula doon ay nakita kong bagsik ng isang mafia boss. Nakatayo si V sa gitna ng ulan, walang payong, habang ang kanyang mga tauhan ay nakayuko. "Listen to me!" Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lupain, tila kulog na nagpatahimik maging sa hangin. "The woman upstairs is the fifth wife. She is the queen of this household. Anyone who touches her, anyone who scares her, or anyone who even looks at her with malice will face me. And you know I don't give clean deaths." Kumuha siya ng isang baril mula kay Jace at walang babalang nagpaputok sa langit. Ang tunog nito ay nagpatalon sa akin sa gulat. "I want the rat found before sunrise. If not, I will start picking people from this line to feed the hounds. Dismiss." Nang bumalik siya sa kwarto, basang-basa siya ng ulan. Ang puting polo niya dumidikit sa kanyang katawan na nagpapakita ng bawat kurba ng kanyang dibdib at tiyan. Kumuha ako ng tuwalya. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman kong pangangailangang gawin iyon. "V, bakit mo ginagawa to?" Tanong ko habang inaabot ang tuwalya. "Sabi mo, contract lang ito. Bakit kailangan dumanak ang dugo para sa akin?" Hinablot niya ang tuwalya at sa isang mabilis na galaw ay hinilan niya ako payakap sa kanya. Basang-basa rin ako ngayon. Ang init ng kanyang balat ay kabaliktaran ng lamig ng ulan. "Because you're different, Rada." Bulong niya. Ang kanyang mga labi halos sumayod na sa aking tenga. "The others were sent by my enemies to spy on me. But you are the first one who looked at me with fear, yet still offered me a towel. You're either a very brave or very stupid." Inangat niya ang aking mukha at sa unang pagkakataon, naramdaman kong kakaibang kislap sa kanyang titig. Hindi na ito galit. Hindi na ito puot. Ito ay pagnanasang hinaluan ng proteksyon. "Get some sleep, Mrs. Roselio." Aniya sabay tulak sa akin sa dambuhalang kama. "Tomorrow, the real war begins. And I need you alive to see how I burn my enemies for you." Habang nakahiga ako sa kanyang kama, amoy na amoy ko ang kanyang presensya. Takot pa rin ako pero sa gitna ng panganib, isang katanungan ang pumasok sa isip ko. Paano kung lalaking kinatatakutan ng lahat, ang siya palang tanging kaligtasan ko? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mabibigat na kortina ng master's bedroom ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip tila ito ay hudyat ng isang mas matinding pagsubok. Nagising ako na wala na si Vantrix sa tabi ko. Ngunit ang bakas ng kanyang katawan sa kamat ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nananatili. Tila ba nagmamarka na maging ang hangin na hininga ko ay sa kanya na rin. Isang katok ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Manang Sabel na may dalang isang dambuhalang box na may tatak ng isang sikat na Italian designer. "Iha, pinabibigay ni Senior V. Kailangan mo maghanda. May darating ng mga panauhin ngayong gabi. Ang mga pinuno ng ibang pamilya." Seryosong saad ng matanda. "Mag-iingat ka, Rada. Ang hapunan na ito hindi para sa pagkakaibigan. Ito ay para sa pagsusuri. Kung karapat-dapat ka ba na maging asawa ng isang Roselio?" Nang buksan ko ang kahon, isang kulay dugo na silk gown ang bumungat sa akin. Wala itong manggas, backless at may mataas na hiwa sa hita. Napakaganda nito pero tila bababala rin ang kulay nito. 7:00 ng gabi nang bumaba ako sa grand staircase. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng aking stiletto sa marmol na sahig. Sa ibaba nakita kong grupo ng mga kalalakihang nakasuot. Lahat sila ay may matatalas na tingin at aura ng panganib. Ngunit sa gitna nila, nangingibabaw si Vantrix. Nakasandal siya sa gilid ng mahabang hapagkainan. May hawak na baso ng scotch. Nang makita niya ako, tumigil ang mundo. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat kurba ng aking katawan, mula sa aking leeg hanggang sa dulo ng aking gown. Kita kong paghigpit ng hawak niya sa kanyang baso. "Gentlemen," malalim na boses ni V ang bumasag sa katahimikan ng mga bisita. "Meet my wife, Rada Roselio." Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking baywang. Ang kanyang hawak ay mapang-angkin, tila ba pinangangalandakan sa lahat na ako ay kanyang pag-aari. Umupo kami sa gitna ng mesa.
Sa tapat ko ay isang lalaking may maputlang muka at mapanuyang ngiti. Si Don Lorenzo, ang pinuno ng kabilang pamilya na matagal ng kaaway ng mga Roselio. So, this is the fifth one. Ani Don Lorenzo, ang boses ay parang ahas. Napakaganda niya, Vantrix. Pero sayang, baka matulad lang siya sa mga nauna. Ang balita ko, mabilis mapagod ang tadhana sa mga asawa mo. Ramdam kong pag-igting ng panga ni V sa tabi ko. Sa ilalim ng mesa, hinawakan niyang hita ko. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng aking gown. Isang babala na wag akong matatakot. Ang tadhana ay akong gumagawa, Lorenzo. Malamig na sagot ni V. And anyone who tries to interfere with my fate, will you know where they end up? Habang kumakain, ang usapan ay puno ng pasaring at banta. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang biglang tumayo ang isang babaeng kasama ni Don Lorenzo. Si Bianca, isang dating kasintahan ni V na balita ko ay desperadong makuha ang posisyong kinalalagyan ko ngayon. Isang toast para sa bagong asawa. Sigaw ni Bianca sabay lapis sa akin. Sana'y magtagal ka, Rada. Dahil sa mansyong ito, ang mga magagandang mukhay madaling mabahira ng dugo. Kunwari natapilok siya at binusang hawak niyang wine sa aking gown. Napasinghap ako sa lamig ng likido at sa bastos na ginawa niya. Tumingin si Bianca sa akin nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso narinig sa buong silid. Binasag ni Vantrix ang kanyang scotch glass sa mesa. Tumayo siya. Ang kanyang aura ay tila isang bagyong handang manalasa. Mabilis nang sinakal si Bianca sinandal sa pader. I told everyone, no one touches what is mine. Did you think your father's position would save you from me? Vantrix, nasasaktan ako. Hirap na saad ni Bianca. Nasasaktan? You haven't seen pain yet? Bulong ni V, sapat na para marinig ng lahat. Lumayas kayo. Ngayon din, bago ko pa makalimutan na bisita ko kayo. Nagmamadaling umalis sa mga panauhin, bitbit ang takot sa kanilang mga mukha. Naiwan kaming dalawa ni V sa gitna ng magulong hapagkainan. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga matay naglalagablab pa rin sa galit. Pero nang makita niya ang dumi sa aking gown, biglang lumambot ang kanyang tingin. Kumuha siya ng isang malinis na napkin at lumuhod sa harap ko para punasan ng mantsa sa aking binti. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Ang makapangyarihang mafia boss, nakaluhod sa harap ko. I'm sorry you had to see that. Bulong niya habang marahang pinupunasan ng balat ko. Pero tandaan mo ito, Rada. Sa mundong ito, kailangan mong maging matigas. Huwag mong hahayaan na apihin ka nila. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Do you hate me now? Sa pagiging halimaw ko? Huminga ako ng malalim. Natatakot ako sa UV, pero mas natatakot ako kung wala ka sa tabi ko. Isang mabilis na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi bago niya ako binuhat na parang bagong kasal. Good. Dahil mula sa gabing ito, hindi lang asawang turing ko sa'yo. You are my weakness, and I will kill anyone who finds out. Dinala niya ako sa itaas, hindi para matulog o hindi para ipakita sa akin ang isang silid na matagal nang nakasara. Ang silid kung saan nakatago ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang 4 na asawa niya. Binuhat ako ni Vantrix hanggang sa marating namin ang pinakadulo ng kanang wing ng mansyon. Ang bahaging hindi ko pa kailanman napupuntahan. Dito ang mga ilaw ay mas malamlam at ang amoy ng lupa at alikabok ay mahalo sa amoy ng kanyang balat. Ibinaba niya ako sa tapat ng isang pinto na may 3 mabibigat na kandado. Dito mo malalaman kung bakit 4 na beses na akong tinawag na byudo. Malamig niyang saad habang kinukuha ang isang gintong susi mula sa kanyang bulsa. Nang bumukas ang pinto, hindi isang torture chamber o sementeryong bumungad sa akin. Sa halip, isa itong silid na puno ng mga dokumento, mga larawan at isang malaking surveillance monitor na nakatutok sa iba't ibang sulok ng mansyon. Ngunit ang kumuha ng atensyon ko ay ang 4 na file folder na nakapatong sa gitna ng mesa. Bawat isa ay may pangalan ng mga naunang asawa. Sabi nila, pinatay mo sila. Pabulong kong wika habang binubuksan ang unang folder. Yun ang gusto kong isipin ng mundo, sagot ni V habang nagsasali ng alak sa isang baso. Ang isang mafia boss na pinapatay ang sariling asawa ay may kinatatakutan kaysa sa isang mafia boss na hindi kayang protektahan ng mga to.
Binasa ko ang mga report. Nanlumo ako sa akin natuklasan. Ang unang asawa ay nalaso ng sarili nitong pamilya para makuha ang mana ng mga Roselio. Ang pangalawa ay pinatay ng isang kalabang sindikato sa isang ambush. Ang pangatlo at pang-apat, sila'y nagpakamatay dahil sa depression at takot sa mundong kinabibilangan ni Vantrix. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila, lumingon ako sa kanya. Ang puso ko'y punong-puno ng halo-halong emosyon. Bakit hinayaan mong kumakalat ang balitang ikaw ang may gawa? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na matagal na niyang tinatago sa likod ng kanyang pagiging ruthless. Dahil sa mundong ito, ang kahinaan ay kamatayan, Rada. Kung malalaman ng mga kaaway ko na nasasaktan ako, sa tuwing may nawawala sa akin, gagamitin nila yon para pabagsakin ako. Pinili kong maging halimaw sa paningin ng lahat para walang mangahas na lumapit sa akin o sa susunod kong mapapangasawa. Hinawakan niya ang aking muka. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplo sa aking pisngi. But you're making it hard for me to keep the act. Nung ibinuhos ni Bianca ang alak sa'yo, gusto ko siyang patayin sa harap ng lahat. Not because you're my property, but because seeing you humiliated felt like a bullet to my chest. Sa unang pagkakataon, nakita kong tao sa likod ng mafia boss. Nakita ko isang lalaking pagod na sa pag-iisa. Isang lalaking pilit na pinoprotektahan ng lahat ng mahalaga sa kanya sa paraang alam niya. Ang dahas. V, sambit ko't bago ko pa mapigilan ang sarili ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman kong paninigas ng kanyang katawan. Marahil ay matagal na ring walang yumayakap sa kanya ng ganito. Isang yakap na walang hinihinging kapalit. Yakap na punong-puno ng pangunawa. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang kanyang mga braso na pumulupot sa aking bewang. Sinubsob ang kanyang mukha sa aking balikat. Don't get too close to me, Rada. Bulong niya pero mas lalo niyang hinigpitan ng yakap. The more I care, the more dangerous it gets for you. Hayaan mo nga kung magdesisyon ko hanggang saan ang kaya kong itaya. Matapang kong sagot. Ngunit ang sandaling yon ng katahimikan ay muling bumasag nang biglang tumunog ang isa sa mga monitor. Isang pulang ilaw ang nag-flash sa screen. May nagtatangkang pumasok sa mansyon mula sa tago at madilim na bahagi ng kagubatan. Stay here. Don't open this door for anyone but me. Sigaw ni V sabay bunot ng kanyang baril. Ang kanyang aura ay muling naging malamig at mapanganib. Mabilis siyang lumabas na silid. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng mga lihim na mga Roselio. Habang nakatingin sa monitor, nakita ko mga aninong mabilis na gumagalaw sa hardin. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang nakita ko na surveillance camera na nakatutok sa mismong labas ng pinto kung nasaan ako. Si Manang Sabel, hawak niya isang radyo at may kausap siya. Nandito sila sa dulo ng wing. Pasukin niyo na habang wala si Vantrix. Ang malamig na boses ng matandang narinig ko sa speaker ng monitor. Nalamig ang buong katawan ko. Ang taong pinagkakatiwalaan ko sa mansyong ito, siya pala ang anay na sumisira sa pundasyon ng mga Roselio. Siya ang daga na tinutukoy ni V. Ang boses ni Manang Sabel sa monitor ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Ang matandang akala ko ay kakampi. Ang kaisa-isang taong nagpakita ng malasakit sa akin simula nang pumasok ako sa impyernong ito ay siya palang humahawi ng kortina para sa aking kamatayan. Nasa loob siya. Bilisan niyo bago pa makaikot ang mga tauhan ni Vantrix. Muling bulong ni Manang Sabel sa radyo. Nakita ko sa screen ang kanyang mukha. Wala nang bakas ng kabaitan. Tanging isang malamig at kalkuladong ekspresyon na tila isang sanay na mamamatay tao. Nanginig ang aking mga kamay. Lumingon ako sa paligid ng surveillance room. Nakasara ang pinto pero alam kong hindi ito magtatagal. Narinig ko mabibigat na yabag ng sapatos sa hallway. Hindi lang isa, kundi 3 o 4 na lalaki. Rada, buksan mong pinto. Si Manang ito, iha. May sunog sa kabilang wing. Kailangan nating lumikas. Sigaw ng matanda mula sa labas. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging mapagkunwari at puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Alam kong kapag nagsalita ako, mas lalo nilang pipiliting pasukin ang silid. Mabilis kong hinalughog ang mesa ni Vantrix. Nasaan ang baril? Nasaan ang kahit na anong sandata? Sa ilalim ng mga folder, nakakita ko ng isang malit na drawer na may secret latch. Pinindot ko ito't bumukas ang isang compartment na naglalaman ng isang black block at 2 magazine. Hindi ako marunong gumamit nito, pero sa gitna ng panganib, ang instinct para mabuhay.
Ang nanaig sa akin na tinawakan kong baril gaya na nakikita ko sa mga pelikula. Mabigat ito, malamig at amoy langis. Isang malakas sa sipang tumama sa pinto. Ang mahogani ay matibay pero ang puwersa ng mga lalaki sa labas ay mas matindi. Sirain niyo na yan. Huwag niyo siyang sasaktan ng malubha. Kailangan pa siya ni Don Lorenzo para mapaamo si Van Trix. Utos ni Manang Sabel. Sa pangalan pa lang ni Don Lorenzo nagngingit-ngit ang aking bagang. Gagamitin nila ako para pabagsakin ng lalaking nagsisimula ko ng mahalin. Hindi ako papayag. Sa pangalawang sipa, nagsimula nang mag-crack ang hamba ng pinto. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking cabinet. Itinutok ko ang baril sa pinto. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng gusto. "Huwag kayong papasok! May baril ako!" Sigaw ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses. Tumawag isang lalaki mula sa labas. "Sa tingin mo ba matatakot kami sa isang babaeng hindi malang alam kung paano tanggalin ang safety ng hawak niya?" Safety? Agad kong tinignan ng baril. May malit na lever sa gilid. Mabilis ko itong pinitik. Handa ng baril. Tuluyang nawasak ang pinto. 3 lalaki nakamaskara ang pumasok. Kasunod si Manang Sabel na may hawak na syringe. Marahil ay pampatulog. "Sumama ka na ng matiwas sa irada. Masasaktan ka lang kapag lumaban ka," saad ni Manang Sabel habang dahan-dahang lumalapit. "Traidor ka!" Sigaw ko't walang pag-alilangang kinalabit ang gatilyo. Ang lakas ng recoil ay halos magpatalsik sa akin sa sahig. Tumamang bala sa balikat ng isa sa mga lalaki na napaatras at napasigaw sa sakit. Hindi ko akalaing magagawa ko yon. Ang amoy ng pulbur ay bumalot sa malit na silid. "Putang, patayin niyo na yan!" Sigaw ng lider ng mga lalaki. Sabay bunot ng sarili niyang baril. Pumikit ako, tinihanda ang sarili sa putok na tatapos sa akin. Pero bago pa siya makakalabit, isang sunod-sunod na putok ang narinig mula sa hallway. Ang lalaki na sa tapat ko'y biglang bumagsak at may butas sa gitna ng kanyang noo. Sa gitna ng usok, naaninag kong isang pamilyar na anino, si Van Trix. Nakatayo siya sa wasak na pinto. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na galing sa impyerno. May hawak siyang 2 baril at ang kanyang muka ay nababalutan ng dugo. Marahil ay dugo ng mga tauhang napatay niya sa labas. "V," pamulong kong tawag. Hindi niya ako tinignan agad. Sa halip ibinaling niya ang kanyang tingin kay Manang Sabel na ngayon ay nakaluhod na sa takot. Lumapit si V sa matanda. Ang bawat takbang niya'y tila hatol ng kamatayan. 15 years, Sabel. Malamig na wika ni V. 15 taon kitang pinagkatiwalaan. Ikaw ang nagpalaki sa akin nang mamatay ang magulang ko. Bakit? Binayaran ako ni Lorenzo ng halagang hindi mo kayang ibigay, Van Trix. Pagod na ako maging katulong. Hiyaw ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni V. Hindi pera ang kulang sa'yo, Sabel. Kung hindi utak. Dahil sa pagtraidor mo sa akin, hindi mo lang sinayang ang 15 taon. Sinayang mo rin ang pagkakataon mo mamatay ng mapayapa. Binaling ni V ang tingin sa akin. Nakita niyang baril na hawak ko pa rin. Agad siyang lumapit at kinuha ito sa akin. Sabay yakap ng napakahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding puot na pilit niyang sinusupil. "I'm sorry, I was late." Bulong niya sa aking buhok. "I'm so sorry, V. Kailangan na nating umalis dito." Sabi ko habang nakasubsob sa kanyang dibdib. "No," sagot niya habang nilalayo ako ng bahagya para titigan ako sa mga mata. "We don't run, Rada. In this world, when someone tries to take what is mine, I make sure they never breathe again. Tonight, the Roselio blood will paint the streets of this city." Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na kakarating lang. "Take Manang Sabel to the basement. I'll deal with her later. Tawagin niyo si Don Lorenzo. Sabihin niyo sa kanya, ang 5th wife ay buhay. Pero siya bilang ng mga oras niya." Ang amoy ng pulbura ay nanatiling nakalutang sa hangin ng mansyon. Humahalo sa malansang amoy ng dugo na nagmula sa mga napatay na tauhan ni Don Lorenzo. Nakatayo ako sa gitna ng wasak na surveillance room. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang nakatitik sa bakante kong palad. Ang palad na kanina lang ay may hawak na baril at kinitil ang tapang ng isang kaaway. Lumapit sa akin si Van Trix. Hinubad niya ang kanyang suot na coat at sinot ito sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang katawan na nanunuot sa tela ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa akin. "Stay here with Jace. I need to finish this." Malamig niyang utos habang tinitignan ng kanyang relos. "Hindi, Van Trix." Mabilis kong sagot. Hinawakan kong kanyang braso.
Huwag kang aalis na mag-isa. Nakita mo na kung gaano sila kadesperado. Ginagamit nila si Manang Sabel. Sino pang susunod? Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling sa gitna ng dilim. I am the master they created, Rada. Each time I remind them why I am the head of the Roselio family. Lorenzo thought he could touch you and walk away. He's mistaken. Isama mo ko, matapang kong hamon. Sandali siyang natigilan, kita kong pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Ang pagnanais na itago ako sa isang ligtas na lugar, pero alam naming pareho na wala nang ligtas na lugar sa mundong ito kung hindi sa piling ng isa't isa. It's going to be bloody, Rada. Hindi ito parang sa mga pelikula. This is real life. Real deaths. Babala niya. Alam ko, pero mas natatakot ako na maiwan dito at maghintay kung babalik ka pa o hindi. Sagot ko habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago niya ako hinalikan ng mabilis sa noo. Fine, but you stay in the car. No matter what you hear, no matter what you see, do not come out unless I tell you to. Sumakay kami sa isang armored SUV. Kasama namin ang 10 pang sasakyan na puno ng mga armadong tauhan ng mga Roselio. Ang destinasyon? Ang tago at abandonadong warehouse sa Pierre kung saan balita namin ay nagtatago si Don Lorenzo habang naghihintay ng balita mula kay Manang Sabel. Pagdating namin doon, ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Ang tanging liwanag ay ang mga headlight ng aming mga sasakyan. Walang sabi-sabi bumaba si Vantrix kasamang kanyang mga tauhan. Naiwan ako sa loob ng sasakyan. Gaya na pinagkasunduan. Mula sa bintana nakita ko ang tensyon. Lumabas si Don Lorenzo mula sa warehouse. May hawak na baril at napapaligiran ng kanyang sariling mga tauhan. Nagkaharap ang dalawang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya sa underworld. Vantrix! Akala ko ba'y patay na ang fifth wife mo? Sigaw ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Lorenzo, you made a grave mistake. Sagot ni Vantrix, ang boses niya ay kalmado pero puno ng panganib. You didn't just break the treaty. You touched my wife. And in my book, that's a declaration of extinction of your entire bloodline. Biglang sumiklab ang palitan ng putok. Ang dilim ng gabi ay napuno ng mga kislap ng mga mala. Napayuko ako sa loob ng sasakyan, tinatakpan ng aking tenga sa tindi ng ingay. Lord, please, protektahan mo si Vantrix. Paulit-ulit kong dasal. Nang tumigil ang putukan, dahan-dahan akong sumilip. Nakita ko si Vantrix na naglalakad patungo kay Don Lorenzo na ngayon ay nakaluhod na sa semento. May tama ng bala sa binti. Kinuha ni V ang kanyang baril at tinutok ito sa noo ng matanda. Any last words, Lorenzo? Tanong ni V. Hindi pa ito tapos, Roselio. Marami pang susunod sa akin. Hindi mo mapoprotektahan ng babae yan habang buhay. Hiyaw ni Lorenzo. Maybe, sagot ni V. But you won't be around to see it. Isang putok lang tapos na. Ang hari ng kabilang pamilya ay wala na. Bumalik si Vantrix sa sasakyan. Pagbukas niya ng pinto, nakita ko ang pawis at konting tilamsik ng dugo sa kanyang mukha. Hinihingal siya. Pero nang magtagpo ang aming mga mata, ang tindi ng kanyang aura ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang ekspresyong tila nagsasabing, ligtas ka na. Pumasok siya sa loob at niyakap ako ng napakahigpit. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng kanyang puso. It's over, Rada. Lorenzo is gone. Bulong niya. V, okay ka lang ba? Tanong ko habang pinupunasan ng dumi sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim at sinandal ang kanyang ulo sa headrest ng sasakyan. I'm tired, Rada. So tired of this life. Pero hanggat nandito ka, kailangan ko maging ganito. Para sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan at kamatayang nakapaligid sa amin, naramdaman kong isang bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko para sa isang mafia boss. Pagmamahal. Isang pagmamahal na alam ko magdadala sa akin sa mas marami pang panganib. Pero pagmamahal na handa ko ipaglaban hanggang sa huling hininga ko. Ngunit habang pabalik kami sa mansyon, isang itim na motorsiklong sumulpot mula sa gilid ng kalsada. Isang sniper ang nakatutok sa amin mula sa malayo. Hindi pa pala tapos ang gabi. Ang kalsadang pauwi sa mansyon ay nababalot ng madilim na kumunoy ng gabi at ang tanging naririnig ay ang mga ugong ng makina ng aming SUV. Nakasandal ako sa balikat ni Vantrix.
Pilit na kumakalma matapos ang madugong enkwentro kay Don Lorenzo. Ngunit ang katahimikang ito ay huwad, isang bitag na hindi namin napansin. Boss, may nakabuntot sa atin. Isang motor, mabilis ang takbo. Matigas na ulat ni Jace mula sa driver's seat. Agad na naging alertang bawat himaymay ng katawan ni Vantrix. Hindi pa man siya nakakasagot, isang matinis na tunog ang bumasa sa salamin ng bintana. Isang bala ang tumama sa bulletproof glass. Sapat para mabitak ito ngunit hindi tuluyang mabasag. Napasigaw ako at napayakap sa bewang ni V. Get down, Rada! Stay on the floor! Sigaw niya habang mabilis na binubunot ang kanyang baril. Ang motorsiklo ay tumibi sa amin. Isang sniper na nakasuot ng itim na helmet ang walang pakundangang nagpaputok habang mabilis na nagmamaniobra. Hindi to basta tauhan ni Lorenzo. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Tila isang professional na pamamatay tao, ang tanging misyon ay ubusin ang lahi ng mga Roselio. Jace, bilisan mo! Don't let them get a clear shot at the tires! Utos ni V habang binubuksan ng maliit na swing ng bintana para gumanti ng putok. Ang palitan ng bala sa gitna ng highway ay tila isang nakakabinging koro ng kamatayan. Naramdaman ko ang bawat liko ng sasakyan, ang bawat preno nagpapatalsik sa akin sa sahig na SUV. Sa gitna ng kaguluhan nakita kong mukha ni Vantrix. Madilim, determinasyon ang nakaguhit sa kanyang panga at ang kanyang mga mata ay parang isang lobo na handang pumatay para sa kanyang kawan. Target the shooter, not the bike! Hiyaw ni V sa radyo sa mga tauhan namin sa likurang sasakyan. Ngunit bago pa sila makakilos, isa pang motor ang sumulpot mula sa kabilang panig. Na-sandwich kami. Isang malakas na pagsabog ang narinig ko sa unahan. Tinamaan ang gulong ng sasakyan ni Marco na nasa harap namin. Nag-swerve ang sasakyan nila at bumangga sa barandilya na naging sanhi ng pagbara sa daan. Shit, Jace! Go around! Napilitang dumaan ang sasakyan namin sa madamong bahagi ng kalsada. Sa sobrang lakas ng pagtalbog, tumamang ulo ko sa pintuan, nanlabo ang paningin ko. Pero bago ako tuluyang mawala ng malay, nakita ko ang sniper na tumalon mula sa kanyang motor at sumabit sa gilid ng aming SUV. Isang kamay na may hawak na kutsilyong pilit na pumasok sa siwang ng bintana. Rada, look out! Hinila ko ni Vantrix palapit sa kanya. Sinalo niya ang saksak na para sana sa akin. Nakita ko kung paano bumaon ang talim sa kanyang braso. Napasigaw ako sa takot na makitang pagdaloy ng sariwang dugo sa kanyang puting polo. V, may tama ka! It's nothing, stay back! Ungol niya sa sakit pero hindi niya binitawan ang kanyang baril. Gamit ang kanyang kamay, tinutok niyang dulo ng baril sa ulo ng sniper na nakakapit sa labas at kinalabit ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Nahulog ang sniper at nagpagulong-gulong sa kalsada. Huminto ang sasakyan namin nang marating namin ng isang tago at madilim na iskinita. Mabilis na bumaba ang mga tauhan ni V para mag-secure ng paligid. V, kailangan gamutin yan! Umiiyak na ako habang pinupunit ang laylayan ng aking damit para itali sa kanyang braso. Hiningal siya. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa sobrang pagkawala ng dugo at pagod. Ngunit sa kabila ng sakit, hinawakan niyang aking muka gamit ang kanyang malinis na kamay. I told you, I won't let history repeat itself. You are the fifth wife, Rada, and you will be the last. Bulong niya, bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. V! Vantrix, gising! Huwag mo kong iiwan! Yugyug ko sa kanya pero hindi na siya sumasagot. Doon ko napagtanto ang bigat ang sumpang sinasabi ni Manang Sabel. Hindi lang pala ang mga asawang namamatay sa mansyong ito. Ang pagmamahal sa isang Roselio ay may katumbas sa dugo at ngayon si Vantrix ang nagbabayad para sa kaligtasan ko. Sa gitna ng kadiliman ng eskinita, narinig kong papalapit ng mga sirena at mga yabag na mas marami pang tao. Hindi ko alam kung sila ay kakampi o kaaway. Ang tanging alam ko lang, hindi ko bibitawan ng lalaking nagtaya ng buhay para sa akin. Ang amoy ng antiseptic at dugo ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng pribadong klinika sa silong ng mansyon. Nakatitig ako sa monitor na nagpapakita ng mahinang ngunit stable na tibok ng puso ni Vantrix. Puting-puti ang kanyang mukha, malayo sa mapanganib na itsura niya tuwing hawak ang kanyang baril. Ang kanyang braso ay balot ng makapal na benda at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Madam Rada, kailangan niyo na pong magpahinga. Mahinang wika ni Jace habang nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay pagod na rin.
May bakas ng ulan at pulbura. Hindi, Jace. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya minumulat ang mga mata niya. Matigas kong sagot. Hinawakan ko ang malamig na kamay ni V. Nasaan ang mga tauhan? Anong balita sa labas? Bumuntong hininga si Jace at lumapit ng bahagya. Magulo, madam. Nang malaman ng ibang pamilyang sugatan si boss, nagsimula na silang mag-alsa. Ang mga teritoryo sa Piera sa syudad ay unti-unti nang pinapasok ng mga tauhan ni Bianca. Ang pamilya ng mga Valeriano. Ginagamit nilang pagkakataong ito para ubusin ang mga Roselio. Tumayo ako ng tuwid. Isang kakaibang apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Isang apoy na hiram ko sa tapang ni Vantrix. Sinong namamahala sa mga tauhan natin ngayon? Wala, madam. Naghihintay sila ng utos. Ang ilan ay nagsisimula ng matakot. Iniisip nila na tapos ng panahon ni Mr. V. Humarap ako sa salamin at tinignan ng aking sarili. Ang aking red silk gown ay punong-puno ng mantsa ng dugo ni Vantrix. Ang aking buhok ay gulo-gulo at ang aking mga matay namumula sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng pagod na yon, nakita ko isang babaeng hindi na basta-bastang biktima ng tadhana. Ako ang ikalimang asawa at sa pagkakataong ito, ako ang magiging protection niya. Tawagin mong lahat ng mga kapo sa Grand Hall. Ngayon din. Utos ko sa boses na hindi ko akalaing magmumula sa akin. Pero madam, gawin mo sinasabi ko, Jace. Kung hindi tayo kikilos, mamamatay si Vantrix sa loob ng kwartong ito nang walang kalaban-laban. Hindi ko hayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Pagbaba ko sa Grand Hall, sinalubong ako ng mahigpit na 20 armadong lalaki. Lahat sila'y nagbubulungan. Ang ilan ay may hawak na alak at ang iba ay tila nagpaplano ng tumakas. Nang makita nila ako, tumigil ang lahat. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Nasaan si boss? Singhal ng isang lalaking may malaking pilat sa mukha. Si Rico, isa sa mga pinakamatagal na tauhan pero kilalang sakim sa kapangyarihan. Ang asawa ko ay nagpapagaling. Simula ko, tinaas kong aking baba at naglakad sa gitna nila nang walang takot. At habang wala siya, ako ang boses niya. Ako ang magdedesisyon para sa pamilyang ito. Isang malakas na tawang kumawala kay Rico. Ikaw, isang hamak na babae na binilang ni V para maging palamuti. Sa tingin mo ba susunod kami sa'yo? Mabilis kong kinuha ang baril na nakasukpit sa bewang ni Jace at itinutok to ng diretso sa pagitan ng mga mata ni Rico. Nanigas ang lahat. Ang katahimikan sa hall ay naging bingi. Subukan mo akong hamunin, Rico. Malamig kong wika. Ang daliri ko ay nakapatong sa gatilyo gayan tinuro sa akin ang sitwasyon kanina. Binili ako ni Vantrix para maging asawa niya. Pero ang dugong dumanak sa mga kamay ko kanina ay nagpapatunay na karapat-dapat ako nadalhin ng pangalan Roselio. Kung sino man sa inyong gustong umalis, umalis na ngayon. Pero kung sino man ang mananatili, kailangang ihanda niyong mga sarili niyo. Dahil ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila kung bakit tayong kinatatakutan. Dahan-dahang ibinaba ni Rico ang kanyang kamay at yumuko. Ang iba pang mga tauhan ay sumunod. Nakita ko sa kanilang mga mata ang respeto, isang respetong hindi nakukuha sa ganda kung hindi sa tapang. Anong utos mo, madam? Tanong ni Jace. I-lockdown ng buong mansyon. Magpadala ng mga sniper sa bawat gate. At tawagan yung lahat ng connection natin sa gobyerno. Sabihin nyo ang sino mang susuporta sa mga Valeriano ay ituturing na kaaway ng mga Roselio. Sad ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagbabadya ang panibagong bagyo. At hanapin nyo si Bianca. Gusto ko siyang makaharap. Asawa sa asawa. Bumalik ako sa silid ni Vantrix at muling hinawakan ng kanyang kamay. Gising na V. I'm holding the fort for you. Pero kailangan kita. Kailangan kita para matapos natin ito. Sa sandaling yon naramdaman ko ang mahinang pagpiga ng kanyang mga daliri sa kamay ko. Isang maliit na senyales pero sapat na para malaman kung hindi pa siya sumusuko. Ang langit sa labas ng mansyon ay kasing dilim ng tinta at ang bawat kulog ay tila babala na paparating ng kamatayan. Nakatayo ako sa gitna ng balkonahe, suot ang isim na leather jacket sa ibabaw ng aking punit-punit na gown. Hawak ko ang radyo. Nakikinig sa bawat ulat ng mga sniper na nakapwesto sa paligid. Madam, may 3 itim na van na mabilis na papalapit sa main gate. Hindi sila humihinto sa checkpoint. Boses ni Jace ang umalingaw-ngaw sa radyo. Huwag niyo silang hayaang makapasok. Putukan ng mga gulong. Utos ko.
Ang boses ko'y matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang tunog ng mga automatic rifles ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa aking pwesto, nakita ko mga kislap ng bala sa dilim. Isang van ang bumangga sa gate at mula doon ay bumaba ang mga tauhan ng mga Valeriano. Pero ang kumuha ng atensyon ko ay ang babaeng bumaba sa gitnang sasakyan. Si Bianca, nakasotsa ng tactical gear. May hawak na submachine gun at ang kanyang mukha'y puno ng baliw ng ngiti. "Rada! Lumabas ka dyan! Ikaw na basura ka!" Hiyaw ni Bianca. Ang boses niya'y narinig hanggang sa itaas. "Ibigay mo sa akin si Vantrix at baka hayaan kitang mabuhay." "Jace, papasukin niyo sila sa main hall. Pero isecure niyo ang lahat ng gilid. Gusto ko siyang harapin na mag-isa," sabi ko sa radyo. "Pero madam, mapanganib. Gawin mong sinasabi ko. Ito ang utos ng asawa ni Vantrix." Bumaba ako sa Grand Hall. Ang lahat ng ilaw ay pinatay ko maliban sa isang chandelier sa gitna na nagbibigay ng madilim at madramang liwanag. Hawak ko ang Glock ni Vantrix sa likuran ko. Bumukas ang dambuhalang pinto at pumasok si Bianca. Mag-isa, iniwan niyang kanyang mga tauhan sa labas. Kampante na kaya niya akong talunin. "Napakalakas ang loob mo, Rada," pagak na tawa ni Bianca habang tinatapon ng kanyang baril sa sahig at nagbunot ng isang matalim na balisong. "Akala mo ba dahil dinala mong pangalang Roselio ay magiging mafia queen ka na? You're just a replacement, a temporary fix for V's loneliness." "Maybe," sagot ko. Lumalapit ako sa kanya ng dahan-dahan. "Pero ako, ang asawang pinili niyang protektahan. Ako, ang asawang pinili niyang mahalin. At ikaw? Ikaw ang nakaraan na hindi niya gustong balikan." Nalilisik ang mga mata ni Bianca. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya sa akin. Mabilis ang kanyang bawat saksak, halatang sanay siya sa pakikipaglaban. Nagawang mahiwang manggas ng jacket ko at naramdaman kong hapdi ng talim sa aking braso. "Mamamatay ka rin, gaya ng 4 na nauna. Ako dapat ang ikalimang asawa. Ako dapat ang reyna ng mansyong ito." Hiyaw niya sabay tadyak sa aking tiyan. Napaatras ako at bumangga sa isang display case ng mga mamahaling vase. Nabagok ang ulo ko at nanlabong aking paningin. Lumapit si Bianca, nakapatong na siya sa ibabaw ko, tinutok ang balisong sa aking leeg. "Goodbye, Rada! Sabi mo sa mga naunang asawa ni V na darating ng kanilang kasunod." Bulong niya. Diniin niya ang kutsilyo pero bago pa ito bumaon sa aking balat, isang pamilyar at malamig na boses ang narinig namin mula sa hagdanan. "Get away from my wife." Napatingin kaming pareho sa itaas. Doon nakatayo si Vantrix. Nakasandal siya sa barandilya. Maputla pa rin at may hawak na baril. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang demonyong bagong gising mula sa impyerno. "Vantrix, gising ka na?" Gulat na saad ni Bianca. Nabitawan niyang kutsilyo sa sobrang takot. "I told you before, Bianca. No one touches what is mine." Hirap na saad ni V, pero ang kanyang pagkakakalabis sa gatilyo hindi nagatubili. Tumama ang bala sa balikat ni Bianca na nagpatalsik palayo sa akin. Agad akong gumapang palayo at kinuhang baril ko. Tinutok ko to kay Bianca na ngayon ay namimilipit sa sakit sa sahig. "Tapos ng laro mo, Bianca," sabi ko. Ang boses ay kasing lamig na ng kay Vantrix. Lumingon ako kay V, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat takbang ay tila isang milagro dahil sa kanyang lagay. Sinaluko siya ng muntik na siyang matumba sa huling baitang. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. I heard you calling me Rada," bulong niya. "I couldn't leave my queen alone in the dark." Sa labas, narinig namin ang pagsuko ng mga tauhan ni Bianca nang makita nilang buhay ang kanilang kinatatakutang pinuno. Ang mga Roselyong muling nanalo. Pero habang yakap ko si Vantrix, naramdaman kong paghina ng kanyang katawan. Vantrix! "I'm okay. I just need to stay with you." Huling sambit niya bago muling nawalan ng malay sa aking mga braso. Pero sa pagkakataong ito, alam kong hindi na siya aalis. Ang giyera ay tapos na at ang tunay na laban para sa aming kinabukasan ay nagsisimula pa lang. 3 linggo na ang nakalipas mula noong gabing dumanak ang dugo sa Grand Hall ng mga Roselio. Ang mansyong dati ay puno ng malamig na bulong at takot ay dahan-dahang nababalot
Ni isang banyaga, ngunit malugod na pakiramdam, katahimikan. Ngunit para sa akin, ang katahimikang ito ay may kalakip na kaba. Nakatayo ako sa tabi ng bintana ng master's bedroom. Pinagmamasdan ng mga tauhan ni na Jace na nag-aayos ng nasirang gate. Sa loob ng silid, naroon si Vantrix, nakaupo sa kanyang kama habang binabasa ang ilang report mula sa kanyang laptop. Ang kanyang braso ay may benda pa rin at mas payat siya kaysa nung una kaming magkita. Pero ang talas ng kanyang mga mata ay bumalik na. Rada, lumapit ka rito. Malamig ngunit may lambing niyang tawag. Lumapit ako at naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri dahan-dahang hinaplos ang aking palad. Sabi ni Jace, ikaw ang nagmando sa kanila nung gabing yun. Tinutukan mo pa raw ng baril si Rico. Napayuko ako, bahagyang nahihiya. Kailangan kong gawin yan, V. Akala nila mahina ako. Akala nila ay palamuti mo lang ako. Isang mahinang tawang kumawala sa kanyang mga labi. Hinila niya ako payakap sa kanya. Sinubsob ang kanyang muka sa aking leeg. You are more than a wife, Rada. You are Arcelio. Nung narinig kong boses mo sa hall habang nakahiga ako sa klinik, doon ko napagtanto na hindi na ako nag-iisa sa labang ito. Ngunit sa gitna ng aming paglalambingan, kinuha kong isang itim na envelope mula sa aking bulsa. Ito ang envelope na nakita ko sa mga gamit ni Manang Sabel nung nililinis nilang kanyang kwarto matapos siyang itapon sa selda sa silong. V, kailangan mo itong makita. Seryoso kong sabi, binuksan niya ang envelope. Sa loob ay may lumang litrato, isang litrato ng aking ama, nakatabing ama ni Vantrix. Sa likod nito ay may nakasulat, the debt is paid, the bloodline is secured. Lalaki ang mga mata ni Vantrix. Ang tatay mo, si Manuel? Kilala mo siya? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Huminga ng malalim si Vantrix at sinandal ang kanyang ulo. Hindi lang basta kilala, Rada. Ang tatay mo ang nagligtas sa buhay ng tatay ko noong mga bata pa sila. Sila ang original na magkasangga sa underworld bago nagpa siyang mamuhay ng tahimik ang tatay mo. Ang pagpili ko sa'yo, ang paghahanap ni Aling Tess sa'yo, hindi yun aksidente. Napasinghap ako. Ibig mong sabihin, alam mo? Hindi ang lahat, pag-amin niya. Alam ko lang na may utang na loob ang pamilya ko sa pamilya mo. Kaya nung kailangan ko ng asawa para ituloy ang legacy at protektahan ng ari-arian, ang pangalan mong lumabas sa investigasyon ko. Pero hindi ko akalain ng babaeng babayaran ko lang ay ang babaeng magliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Tumayo ako, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. So, kontrata lang talagang lahat? Isang pagbabayad ng utang? Mabilis na tumayo si Vantrix kahit na halatang masakit pa rin ang kanyang mga sugat. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Ang kanyang tingin ay tila nagniningas. Noon oo, pero ngayon, handa akong sunugin ng buong mundo para sa iyo, Rada. Hindi dahil sa utang ng tatay ko, hindi. Dahil ikaw ang buhay ko. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang halik na hindi nagmamay-ari o nag-uutos. Isang halik na humihingi ng tawad at nangangako ng katapatan. The contract is gone, Rada. Bulong niya sa pagitan ng aming mga hininga. You are free to go. I'll give you everything. The money, the house, the security for your family. You can leave this graveyard and never look back. Tumitig ako sa kanya. Malaya na ako. Pwede na akong bumalik sa dati kong buhay na walang takot sa mga mafia. Pero nang tingnan ko ang lalaking nasa harap ko, ang lalaking duguan, sugatan at nag-iisa sa tuktok ng kanyang trono, alam ko ang sagot ko. I am not going anywhere, Vantrix. Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. I am the fifth wife and I intend to be the last one you'll ever have. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero bago pa kami makapag-usap muli, kumatok si Jay sa pinto. Boss, madam, may dumating na sulat mula sa Interpol. Mukhang nalaman nilang nangyari kay Don Lorenzo. Naghari muli ang tensyon. Ang laban sa kalsada ay tapos na, pero ang laban sa batas ay magsisimula pa lang. Ang hangin sa labas ng mansyon ay tila nagdadala ng bagong amoy. Hindi na ng pulbura, kundi ng basang lupa at kalayaan. Ngunit sa loob ng opisina ni Vantrix, ang tensyon ay kasing talim pa rin ng labaha. Nakalatag sa mesa ang mga dokumento mula sa Interpol at mga warat na nagbabantang ubusin ng imperyo
ng mga Roselio. V, kailangan na nating umalis. Kanina pa nakahandang chopper sa rooftop. May hinahong ulat ni Jace. Bagamat baka sa kanyang boses ang pagmamadali. Tinitigan ni Vantrix ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng puot at pagiging ruthless ay puno-puno na ngayon ng pag-aalala. Rada, kapag sumama ka sa akin ngayon, magiging takas tayo habang buhay. Iiwan natin ang bansang ito. Iiwan mong pamilya mo. Ang lahat ng nakasanayan mo. Hinawakan kong kanyang kamay. Diniin kong aking mga daliri sa kanyang palad. Sabi ko sa UV, sa bawat putok ng baril at sa bawat patak ng dugo, pinili kita. Hindi ako asawa lang sa papel. I am your partner. Saan ka man pumunta, doon ang tahanan ko. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinila niya ako at tinalikan ng mabilis ngunit puno ng pagnanasa. Then, let's give them a show they'll never forget. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, mabilis kaming kumilos. Ang mansyon na dati kulungan ko ay naging saksi sa aming paglisan. Habang paakyat kami sa chopper, narinig namin ang malalayong sirena ng mga pulis. Papalapit na sila. Ang Black Widower at ang kanyang fifth wife ay target na ng buong mundo. Nang nasa itas na kami, tinignan kong malawak na lupain ng mga Roselio na unti-unting lumilit sa aking paningin. Biglang pinindot ni Vantrix ang isang remote control. Isang serye ng malalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang mansyon, ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng madidilim na sekreto at ang lahat ng alaala ng 4 na naunang asawa ay nilamon ng dambuhalang apoy. The graveyard is officially closed, Rada. Bulong ni V habang nakayakap sa akin mula sa likuran. Pinapanood ang naglalagablab na kastilyo. Mula ngayon, tayo na lang. Walang mafia, walang kaaway, walang kontrata. Isang taon nang lumipas. Ang tunog ng mga alon sa pangpang ng isang tago at pribadong isla sa Mediterranean ang nagsisilbing musika sa aking umaga. Wala ditong ingay ng lungsod o ang takot sa bawat yabag ng sapatos sa hallway. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay. Isang modernong villa na puno ng liwanag. Wala itong mga secret room, wala itong mga surveillance camera. Suot ko ang isang simpleng puting summer dress. Malayo sa itim na gown na sinuot ko noong gabing yon sa altar. Naramdaman ko ang 2 malakas na braso na pumulupot sa aking bewang. Good morning, Mrs. Roselio. Bulong ni isang baritonong boses na kailanman ay hindi ko pagsasawaan. Humarap ako kay Vantrix. Wala na siyang suot na suit. Nakasuot lang siya ng puting linen shirt. At ang kanyang muka ay mas relax, mas bata at mas masaya. Ang kanyang mga sugat ay naghilom na. Bagamat may mga peklat pa ring naiwan, mga peklat na nagsisilbing paalala ng aming pinagdaanan. Ready for breakfast? Nagluto ako, nakangiting sabi niya. Mafia boss na naging chef? Biro ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang panga. I'm just a man who loves his wife, Rada. Yun lang ang titulong gusto kong hawakan habang buhay. Seryoso niyang sagot bago ako hinalikan ng matamis. Dinala niya ako sa hapagkainan kung saan nakahain ng mga paborito kong pagkain. Sa tabi ng aking plato, may nakalagay na isang maliit na box. Nang buksan ko ito, nakita ko isang gintong singsing na may nakaukit na The Last Vow. Hindi na ito kontrata, Rada. Sabi niya habang niluluhod ang isang tuhod. This is a promise. Na sa bawat bukas na darating, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ka nang ikalimang asawa sa listahan. You are the only woman in my heart. Umiyak ako sa sobrang tuwa. Sino mag-aakala na sa gitna ng panganib, sa gitna ng mga bala at dugo, ay makakahanap ako ng ganito kalalim na pag-ibig. Ang trabahong inakala kong katapusan ko na, ang siya palang naging simula ng tunay kong buhay. Matakasan kaya niyang kapalaran bilang the fifth wife? Oo, dahil hindi niya ito tinakasan. Hinarap niya ito, binago niya ito at ginawa niya itong isang kwento ng tagumpay. Ang reyna ng mga Roselio hindi na nagtatago sa dilim. Kasama ang kanyang hari, handa na silang harapin ang mundo. Nang magkasama, nang malayat ng may walang hanggang pag-ibig. 2 taon nang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyon ng mga Roselio. Ngunit ang katahimikan ng aming tago at pribadong isla sa Mediterranean ay tila isang marupok na kristal. Maganda pero madaling mabasag. Nakatayo ako sa tabing dagat. Hinahayaan ng malamig na tubig na humalik sa aking mga paa. Ang suot kong manipis na white silk robe ay sumasabay sa ihip ng hangin.
Hawak ko ang aking tiyan na bahagyang bumubugtong ng isang sikretong 3 buwan ko pa lang na itinatago. Isang bagong Roselio ang darating. Isang buhay na hindi na kailangan dumanak ang dugo para mabuhay. Rada, pumasok ka na. Lumalamig ng simoy ng hangin. Marahang utos ni Vantrix mula sa likuran ko. Humarap ako sa kanya. Kahit na naka-short at t-shirt lang siya, ang otoridad sa kanyang mga mata hindi nawawala. Ngunit nang magtagpo ang aming mga tingin, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Niyakap niya ako mula sa likod. Isinubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. May iniisip ka ba? Bulong niya. Iniisip ko lang kung hanggang kailan tayo magiging ganito kapayapa. Kung sapat na bang layo natin sa mundo para hindi tayo mahanap. Sagot ko. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. I born everything, Rada. Walang nakakaalam kung nasaan tayo. Kahit ang Interpol, iniisip na patay na tayo sa pagsabog na yun. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang mahinang beep mula sa kanyang satellite phone na nakapatong sa mesa sa balkonahe. Bihira itong tumunog, tanging si Jace lang ang may alam ng frequency na yon. Mabilis na kumilos si Vantrix, ang kanyang mga matay biglang naging alerto. Ang dating Black Widower ay tila nagising mula sa pagkakahimbing. Binuksan niya ang phone at binasang isang encrypted message. Ano yan, V? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko'y muling bumalik. Hindi siya sumagot kaagad. Pinindot niyang ilang keys sa kanyang laptop at lumabas ang isang greenie na kuha mula sa isang CCTV sa isang malayong syudad. Isang lalaki nakatayo sa harap ng isang sementeryo. Ang sementeryo kung saan nakalibing ang mga naunang asawa ni V. Ang lalaki may hawak ng isang puting rosas, ngunit ang kulay nito ay unti-unting namumula dahil sa dugong galing sa kanyang palad. Lumingon ang lalaki sa kamera at ngumiti. Isang ngiting kilala ko. Si Rico? Bulong ko. Akala ko ba pinatay siya nung gabi na yon? The bullet, Mrs. Hart, malamig na wika ni Vantrix. At mukhang naghahanap siya ng bagong reyna para sa trono ng mga Roselio. He's calling for a meeting of the High Commission. He wants my head, Rada. Lumingon si Vantrix sa akin. Nakita niyang panginginig ng aking mga kamay at agad siyang lumapit at tinawakan ng aking mukha. Huwag kang matakot. I anticipated this. Hindi ako titigil hanggat may natitira pang anay sa buntasyong itinayo ko. Kinuha niyang isang itim na briefcase sa ilalim ng aming kama. Nang buksan niya ito, hindi mga dokumentong nandoon. Naroon ang kanyang paboritong customized silver Glock at isang set ng mga bagong passport. Aalis tayo? Tanong ko. No, I am leaving for a few days. You are staying here with the elite guards I've hired, and this island is a fortress, Rada. No one can get in. Saad niya habang tinitingnan ng kanyang baril. Hindi, V. Hindi ka pwedeng umalis nang wala ako. Sabi mo partner tayo. Hinawakan niyang aking tiyan. Tila naramdaman niyang maliit na buhay sa loob. You are carrying my legacy, Rada. Ang pag-alis ko ay para siguraduhin na paglabas ng batang ito, nawala na siyang kailangang katakutan. No more ghost of the past. No more fifth wife curse. Hinalikan niya ako ng napakatagal. Isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. I'll be back before the first storm hits the island. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong si Rico at ang lahat ng kakampi niya ay magiging bahagi na lang ng kasaysayan. Pinanood ko siyang sumakay sa isang mabilis na speedboat sa gitna ng kadiliman. Habang tinitingnan ko ang kanyang paglayo, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang. Hindi na ako babaeng desperada para sa pera. Ako ang reynang iniwan para bantayan ng kaharian. Kinuha kong maliit na baril na tinago niya sa gilid ng mesa. Bumalik ka, Vantrix. Dahil kung hindi, ako mismong susundo sa iyo sa impyerno. Ang paraiso'y pansamantala lang, pero ang pag-ibig ng isang Roselio, yun ang tunay na walang hanggan. At sa gabing yon, sa gitna ng dagat, muling narinig ang bulong ng tadhana. Ang laban na hindi pa tapos, pero ang ikalimang asawa ay handa na sa anumang unos. 5 taon nang lumipas mula nang huling dumanak ang dugo sa kasaysayan ng mga Roselio. Ang madilim na ulap na dati laging nakabuntot sa aming buhay ay tuloy na napalitan ng sikat ng araw sa aming sariling paraiso. Wala nang mga baril sa bawat sulok. Wala nang takot sa bawat yabag sa hallway. Ngunit may isang tunog na mas makapangyarihan pa sa putok ng baril ang nangingibabaw ngayon sa aming tahanan. Dada! Dada! Look! I caught a crab! Isang malit na batang lalaki na may gupit ng gaya kay Vantrix at mga matang kulay abo na tila hiram sa gabi ang tumatakbo sa dalampasigan. Siya si Venzon. Siya ang buhay na patunay ng sumpa ng ikalimang asaway na palitan na ng isang biyaya.
Nakita ko si Vantrix sa dahan-dahang tumayo mula sa kanyang sun lounger. Wala nang kanyang suot na mamahaling suit. Nakasuot na lang siya ng simpleng puting t-shirt na hapit sa kanyang matitigas na muscles at board shorts. Binuhat niya si Venson at inikot-ikot sa hangin dahilan upang humalakak ang bata ng napakalakas. "Careful, Venson, baka kagating ka niyan." Natatawang saway ni V habang tinitignan ng malit na talangka sa balde ng anak. Lumapit ako sa kanila, dalang isang tray ng sariwang prutas. Suot kong isang maluwag na floral dress at sa aking daliri ay ang nagniningning pa rin ng The Last Vow ring. "Masyado mo nang pinapagod ang bata. Kakain na tayo," nakangiti kong sabi. Ibinaba ni V si Venson at hinayaan itong tumakbo patungo sa hapagkainan. Pagkatapos lumingon siya sa akin. Hinigpitan niyang hawak sa aking bewang at sinubsob ang kanyang muka sa aking leeg. Isang gawin na hindi niya binago sa loob ng maraming taon. "I can't help it, Rada. Every time I look at him, I see the future I thought I'd never have." Bulong niya, ang boses niya wala ng lamig na isang mafia boss. Puno na ito ng init ng isang ama at asawa. Sino mag-aakala, hindi ba? Biro ko sa kanya habang hinaplos ang kanyang buhok. Ang Black Widower ay isa na palang hands-on dad ngayon. Isang matamis na ngising gumuhit sa kanyang mga labi. Hinila niya ako, paupo sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng nyog. Pinanood namin ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. "Alam mo, noong gabing pinirmahan mong kontratang yon, akala ko'y binibili ko lang ang kalayaan mo," saad ni V habang pinaglalaruan ang aking mga daliri. "But in reality, you were the one who bought mine. You bought me out of the darkness, Rada. And look at us now." Sagot ko, sinandal ang aking ulo sa kanyang matipunong dibdib. The fifth wife lived to tell the tale. At hindi lang yon, gumawa pa tayo ng bagong kwento. Biglang tumakbo pabalik si Venson sa amin. May hawak na isang pirasong shell. "Mama! Dada! I found the treasure!" Kinuha ni V ang shell at tinignan ito ng maigi. "You're right, son. But the real treasure is right here." Lumingon siya sa akin at sa aming anak at doon ko nakitang isang bagay na bihirang makita sa mundong kinalakihan niya. Kapayapaan. Sa hapong yun, habang ang dagat ay humahalik sa pangpang at ang aming anak ay masayang naglalaro sa buhanginan, naramdaman kong tunay na kahulugan ng happy ending. Hindi ito tungkol sa kawalan ng panganib, kundi sa pagkakaroon ng mga taong handang dumaan sa apoy kasama mo para lang marating ang paraisong ito. Ang ikalimang asawa hindi na isang biktima. Siya na ang reyna ng kanyang sariling mundo. Katuwang ang haring tinalikuran ng lahat para sa isang payapang bukas. "I love you, Rada." Bulong ni V bago niya idiniin ang kanyang mga labi sa akin. "I love you more, Vantrix. Forever and always." At sa gitna ng katahimikan ng isla, ang tanging maririnig ay ang tawanan ng isang pamilyang binuo mula sa abo ng nakaraan. Isang pamilyang hinding-hindi na muling mababasag pa. Dito na po nagtatapos ang ating maikling nobela. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta. Sana'y may aral kayong nakuha dito. Muli makita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.